wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, his truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance
is waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide, when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet it. I know His grace will always be enough. God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply. God will provide when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide.
what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. When we trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide. God will provide. For many years we've heard about this man from Galilee. The Bible tells that Jesus was his name. Some will say that he was just a man like you and me. There was no greater reason why he came. But if I could, I'd take you to a humble little place where these blinded eyes were made to see. He opened up my heart and then he saved me by his grace. And now he means everything to me. He is to me. He is to me my anchor. He is to me. He is to me my rock. He is to me my Savior, in whom I place my trust. He is to me. He is to me my comfort. He is to me. He is to me my joy. He is to me my master. He is to me my Lord. He hung upon a cruel Roman cross at Calvary to pay for all the crimes he had not done. It was there he bought eternal life for you and me, making sure the victory was won. How can I describe to you the blessing that is? I have never felt this love before. All I know is now I strive to be completely His, and every day He means even more. He is to me my anchor. He is to me my rock. He is to me my Savior, in whom I place my trust. He is to me my comfort. He is to me my joy. He is to me my master. He is to me my Lord. He is to me my anchor. He is to me my rock. He is to me my Savior, in whom I place my trust. He is to me my comfort. He is to me my joy. He is to me my master. He is to me my Lord. He is to me my master. He is to me my Lord. Amen. Good morning po. Good morning, Pastor, Ma'am Sheila. Good morning po. At napakaganda po na tayo po ay handang-handa na sa ating pag-aaral, pakikinig ng iyo pong banal na salita. Okay, at magandang umaga rin sa bawat isa sa atin. At batiin lang natin yung mga unang dito sa Facebook Live po natin o mga early birds po natin. Kasama po natin si Brad Jerry. Good morning po. Good morning everyone, sabi ni Brad Jerry.
At si Joyce. Of course, si Sir Asierto Manzano, good morning. Salvador Bore, good morning po. Si Philip, good morning po. Si Sir Ariel, good morning everyone. Si Sir Heidi Sanet, good morning po. Si Mr. Rolling, good morning. At si Brad Jose. At of course, kasama natin yung ating mahal na pastor. Good morning, Pastor. Rega, sandali nga. Sino kayang pwedeng, dito kasi tinitignan ko rito eh. Sino kayang pwedeng maasahan dyan sa sa village? Sa mga taga-village, sino kayang tatay na pwedeng maasahan dyan na kasi si Domar, may bulutong siya dyan, may bulutong pa eh. Kaya kailangan natin ng, meron kayang pwedeng tatay na asahan dyan na mag-initiate ng devotion dyan, ng ating station dyan. Kasi pag wala na si Dumark, wala eh. Ganda sana kung Sa mga taga-village, may nakikinig ba na taga-village? Tatay, Parang sir, wala si naman Sir Jerry. Brother Serto, siyempre, nasa Australia naman ito. Wala nagdi-devotion na taga-village. Wawa naman ito mga to, wala man lang maasahan. Ikaw na lang, Sister Myra. Pakihalughog mo yung mga dyan. Tapos magano na lang kayo kung kaninong bahay na magkasa kayo. Hindi mo maasahan mga tatay dyan eh. Wala bang pwedeng tatay na umikot dyan? Wala man lang may initiative na tatay dyan, oh. Mag-iipon kayo doon sa may, merong wifi para malakas yung nyo. Kung may nakikinig, kung wala naman problema. Sige, mag-pray muna tayo. Let's pray, dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito na binigyan nyo sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami po magkaroon ng family devotion. Salamat sa umagang ito na nakarating po kami kila Brother Val at nalain ko po Panginoon na salamat sa kanilang bukas sa amin. Ganun din po kila Ria, Panginoon. At gisingin niyo na po ang bawat family, mga families, Panginoon, na karoon ng desire na makinig, Panginoon, sa inyong mga salita na pinakamahalaga na dapat po namin matanggap araw-araw at batayan, pundasyon ng buhay po namin, bawat pamilya. Salamat po, i-bless niyo po, ingatan niyo po yung mga connection ng aming ganong kanya-kanyang internet, higit sa lahat yung puso ng bawat isa na handang tumanggap, Panginoon, ng inyong banal na salita, Panginoon. Tawad din po sa aming mga kasalanan. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige. Okay, so ngayong umaga ay sapagkat itong tema natin ay napakaganda sapagkat ito ay fundamental ito, pundasyon ito. Paano tayo lalong makakilala sa Diyos? Yeah. Paano natin makikilala ng lubusan ng Diyos? Yun ang ating tema for this year. At higit sa lahat, yung bawat miyembro ng ating pamilya, alam nyo, nakakalungkot. Iniisip-isip ko, iniisa-isa ko yung mga members natin. Pagkagabi, ay nalulungkot talaga ako dahil maraming mga kabataan
Una, sa mga tatay, mga nanay, magulang. Maraming mga magulang na hindi rin talaga kilala na lubusan ng Diyos. At yan ang pinakamalungkot na pinaka-worst. Hindi lang pinakamalungkot. That's the worst na pwedeng mangyari sa bawat pamilya. Yung hindi natin kilala ang Diyos. Yun ang pinakamasaklap niyan. Kaya pagka ang pamilya hindi kilala ang Diyos, sasabihin ko sa inyo, kahit na anong gawin yung paghahanap-hanap buhay, kahit na anong gawin yung itayo na bahay, kahit ilang sasakyan meron kayo, sufisyente man kayo, materially. Pero pagka wala kayong kinikilalang Diyos, sasabihin ko sa inyo, that's the worst family, that's the worst life na pwedeng tahakin ang bawat pamilya natin. Sasabihin ko sa inyo. Kaya maganda tong pinag-uusapan natin. So ang pag-uusapan natin ay ano ang ginagawa ng bawat pamilya natin mula sa magulang hanggang sa mga anak para lalong makilala ang tunay na Diyos sa loob ng ating pamilya. Yan ang pag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin this year, the whole year. Okay? Hindi lamang yung magtayo ng bahay, mahalaga yan. Pero anong itatayo mo, anong kwentang ilang palapag na naitayo mo na bahay, wala naman Diyos yung nakatira. O, di ba? Wala rin kwenta yan. Pero alam nyo, kahit kubo-kubo lang ang bahay, pagka ang nakatira, pamilyang may Diyos, ay sasabihin ko sa inyo, yan ang pinakamaganda, pinaka-blessed na pamilya. Okay, sige, mauna muna si ikaw na, Brother Rolly, ang mag-lead dyan. Para kasi katulad yan, halimbawa may sakit si Dumark, bulutong pa yung sakit niya lang napupunta dyan. Kayo, kung gusto nyong magkabulutong kay lahat niyan, hanggang dila daw may bulutong eh. Hanggang kaluluwa yata may bulutong na siya eh. So, sige, Brother Edgar. Amen. Morning po sa ating lahat. Morning, sir. Morning po sa taga-village. At yan, napakaganda. Ka lang. Paano ba, yan? Ha? Bakit, Mark? Si Brother Edgar, kalahati lang siya. Pati ako, kalahati lang eh. Hindi. Pwedeng hindi kalahati. Yung camera. Camera, Roger. Sige. Okay, good morning po sa ating lahat. At sabi ng ating mahal na pastor na walang kwentang buhay. Lalo na pag hindi natin kilala lubusan yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan yung i-emphasize natin ngayong umaga, lalong-lalo na sa ating tinatalakay na lalong kilalanin natin kung sino yung Diyos po natin sa ating pamilya. At ako'y naniniwala na lahat naman tayo ay merong pag-asa pag tayo po ay talagang kilalanin natin ang totoo kung sino yung pinaglilingkuran nating Diyos. Okay, at let's start dito sa may binanggit ng Panginoon dito sa Book of John. Wala nang ibang the best na kilalanin natin kung sino yung tagapagligtas po natin. Ay in-emphasize dito na once na nakilala natin ay siya yung magbibigay sa atin din ng maayos na paglilingkod din sa Kanya. Okay, dito sa chapter number 15 ay binanggit ng Panginoon dito. Nagbigay ng illustration na siya yung vine. At hanggang dito sa may verse number 10 ay sinabi niya dito. Sabi niya, if you keep my commandments,
ye shall abide in my love. So, paano natin pananatilihin yung pagmamahal natin sa Panginoon kasama yung pamilya po natin? Lalong-lalo na pag hindi naman natin nasusunod yung kanyang tagubilin. Di ba? Sabi ng ating pastor kahapon, sino ba ang talagang nag-i-area, nagpa-follow up ng buong maghapon ng Sabado? Di ba? Di ba diyan natin may papakita na mahal natin ang Panginoon? At napakaganda na yun yung makita natin sa ating buhay. Let's keep the commandments of God. Let's follow the instruction of God sa ating buhay. Dahil pag hindi natin susundin, talagang dadalhin din tayo sa hindi maayos na kalagayan. Dahil napakaliwanag na ang Diyos ay siya yung source ng lahat ng bagay sa ating buhay. And of course, siya rin magiging source po natin sa ating pamilya. Siya rin ang source kung paano maayos yung miyembro ng pamilya po natin. Mula sa tatay hanggang sa nanay hanggang sa mga anak. Dahil walang pwedeng mag-ayos sa bawat individual, bawat miyembro ng ating pamilya kundi yung salita po ng Diyos. Without the Word of God, without the Lord Jesus Christ, we are nothing, sabi ng Biblia. We can do nothing. Sabi niya sa illustration niya sa chapter number 15, pag hindi tayo konektado sa vine, and the vine is the Lord Jesus Christ, we can do nothing. So maging sa ating pamilya, wala tayong magagawa pag hindi tayo konektado sa Panginoon. Mula sa tatay, nanay, hanggang sa ating mga anak, pag hindi sila totoo na konektado sa Panginoon, ay walang magagawa, sabi ng Biblia. Pero pag tayo po ay naka-abide sa Kanya at ang Diyos ay naka-abide sa atin, ay sigurado nandoon yung pagkakataon na nag-glorify natin ang Diyos sa ating buhay, maging sa ating pamilya. Okay, so i-emphasize ko lang sandali yung binanggit ng Panginoon dito sa chapter number 14. Dahil dito kasi ay talagang ganun ka-seryoso ang Diyos during His earthly ministry na turuan at i-disciple yung kanyang mga apostles at maging sa kanyang mga disciples. Ito ay nangyari during the Lord's Supper ng Panginoon o the Last Supper. Bago siya ipako sa krus ay nagbilin siya. Kaya napakaganda na ito yung makuha natin na example, lalong-lalo na sa pagdi-disciple sa ating mga anak at miyembro ng ating pamilya. Dahil sabi nga rito, John 14:6, napakaliwanag dito, sabi niya, siya yung katotohanan, siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya yung buhay. At wala nang ibang tanging pamamaraan kundi sa Panginoong Hesukristo. Kaya dalhin natin ang ating mga anak sa Panginoong Hesukristo. At ako naniniwala, ito yung tanging daan para maturuan natin, ma-disciple po natin yung ating pamilya. At sa aking pamilya ay ikuan ko lang sandali dahil wala naman, sabi natin, walang perpektong pamilya, walang perpektong tatay, walang perpektong nanay, wala ring perpektong anak. Kaya nga meron tayong salita ng Diyos na basihan po natin, lalong-lalo na sa pagtuturo at pagdi-disciple sa kanila. At maging sa mga kabataan na nagpaplano na magpapamilya ay kailangan nila ng salita ng Diyos mag-guide sa atin para tayo po ay lalong maging kaaya-aya, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kailanman hindi tayo magiging effective, hindi tayo magiging magiging fruitful. Dahil yan ang plano ng Diyos sa atin. Na tayo po ay mamunga. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nananatiling ganito na lang o kaya tayo-tayo lang. Hindi po ganoon ang plano ng Panginoon. Kung papansinin nyo ay sabi niya dito sa chapter number 15 ay kailangan po natin mag-produce
more fruits. At inulit niya, hindi lang more fruits, much fruit. So hindi lang dahil sabi nga ng ating pastor, sino yung susunod na henerasyon sa ating pamilya? Lalo-lalo na pag hindi na tayo nagpo-produce ng mga soul winner, napakagandang turuan po yung ating mga anak. Sa aking pamilya ay kasama ko yung aking may bahay palagi. Siya yung kasama ko, kabady ko palagi pagdating sa soul winning. At siya yung nagpupush na lalong maging soul winner yung aming kaisa-isang anak na babae. Dahil hindi madali rin magturo. Kailangan ipanalangin, kailangan dahil since birth yan ay kasama na namin yan . At maalala ko nung kami nagsusoul winning ay kasama namin siya. At pinapakita namin kung paano mag-win ng kaluluwa sa area, mag-disciple, mag-Bible study. Pero nung lumaki-laki na, marami nang nagdi-disciple din sa kanila, di ba? Kayo rin, yung mga anak natin, di ba? Nung bata-bata pa sila ay hindi ba natin napapansin na nung bata-bata pa ay masunurin sila. Nakikinig pa sila sa mga Bible studies at nag-soul winning din sila. Pero nung lumaki-laki na sila, ay bakit? Yun ang tanong niya ng ating pastor. Bakit nung lumaki-laki na sila ay nawawala na at lalong lumalayo yung kanilang puso sa gawain ng Panginoon? Kaya yung napakaganda, kaya napakaganda yung ating devotion na ito para lalo tayong makita natin yung kakulangan ng bawat isa sa bawat pamilya po natin. So kaya nga meron tayong prayer time na dapat gamitin po natin para ipanalangin, magpanalangin tayo sa bawat isa. Panalangin po natin yung ating mga anak, ilang mga young people natin dahil sila yung susunod na henerasyon . Kaya ganun yung panalangin ko sa aking pamilya rin. At yung isa ay talagang nawawala rin sa hulog. Pero pinapanalangin ko, pinapalo up ko palagi, dapat hindi sila mawawala sa simbahan. Kaya nga sabi ng Panginoon, siya yung daan, siya yung susundan po natin. At yun din ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo during yung earthly ministry niya sa kanyang mga disciples na tinuturuan niya, talagang minano-mano na sila. Kaya ganun din ang gagawin po natin sa ating mga anak. Ituro natin yung totoong daan, hindi yung dating daan, hindi yung bagong daan, kundi yung totoong daan dahil wala nang ibang daan kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya yung access po natin sa Panginoon. He is the bridge over the gulf created by sin. Dahil ang kasalanan ay patuloy na nananalanta sa buhay ng bawat pamilya po natin. At yan ang number one na sumisira sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Kung hindi natin susuplain yung ganong pamamaraan, lalong-lalo sa mga kabataan, ay talagang hihiwalay sila. Hihilain sila ng pamamaraan ng mundo. Pero pag susundan natin yung pamamaraan ng Diyos, ay dadalhin tayo sa maayos na paglilingkod sa Kanya, maayos na pamumuhay. Ano bang sabi ng Panginoon? Siya yung katotohanan. Kaya makita natin, maraming nag-o-offer sa ating mga anak, maging sa atin, mga parents, na nagsasabi na ito yung tama, ito yung totoo, ito yung maganda. Pero sabi ng Panginoon, ako yung totoo. The truth. Jesus, siya nag-set ng example mismo para tularan po natin na siya yung katotohanan. Hindi po yung ino-offer ng kamunduhan. Dahil maraming ino-offer ng kamunduhan sa atin. Lalong-lalo na sa ating mga anak. Sabi nga ng ating pastor, ilang beses natin kinakausap yung ating mga anak. Sa amin nga araw-araw na namin na nakakausap, nakikita, nakakasama sa mga devotion. Pero ang hirap pa rin silang hilain na maglingkod sa Panginoon. Di ba? Ang hirap pa rin isaksakan sa kanila yung katotohanan. Sabi nga ng Panginoon, siya yung katotohanan, na siya yung dapat susundin po natin. He is the perfect revelation ng Diyos
para sa bawat isa sa atin. Na siya yung susundan natin na dahil sa yung katotohanan. Di ba sabi niya, I am the truth. At walang makakapunta sa kinaroroonan ng Diyos Ama kundi sa pamamagitan ko. So ibig sabihin, nasa Kanya yung katotohanan, nasa Kanya yung daan para tayo po ay sundin po natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nag-set siya ng example. Kaya nga ang tanong sa atin mga tatay, tayo ba ay nagseset din ng example para sa ating mga anak? Paano natin, sabi nga ng ating paano natin dinidisciple, kinakausap ang ating mga anak? At ang nakakalungkot, nakakapag-disciple tayo sa iba, pero yung sarili nating anak, hindi natin nadidisciple. Yung napakatinding tanong sa bawat magulang ganun palagi ang sumbat ng tao di ba? O yan ang comments ng tao, yung anak mo hindi mo natuturuan. Lalong-lalo na pag nakikitang pasaway, pasaway sa school, pasaway sa lipunan, pasaway sa simbahan, paano nga naman magdi-disciple ng iba? Di ba? Kaya napakaganda na ito ay makita natin sa ating pamilya. Mag-set tayo ng good example, ituro natin yung daan, ituro natin yung katotohanan, ituro natin yung totoong buhay. Dahil ang Diyos ang totoong buhay. Sabi niya, He is the life. Siya yung source ng both physical and spiritual na buhay natin. Na ibig sabihin, yun yung eternal na buhay na kailangan po natin. Dahil ang buhay dito sa mundo ay temporal lang. Kaya nga ituro natin kung ano yung pang-eternal na buhay. Yan palagi ang palagi kong sinasabi sa aking anak palagi na wag yung itinuturo ng mundo ang susundan. Kundi kung ano yung tinuturo ng ating pastor, tinuturo ng salita ng Diyos, yun ang sundan po natin. Dahil hindi tayo mapapahamak dyan. Hindi tayo ilalagay sa kalagayan na kung saan ay hula-hulang buhay, tsamba-tsambang buhay, kundi ilalagay tayo sa maayos at siguradong buhay. Anong oring buhay? Buhay na walang hanggan. Diyan tayo dadalhin. Kaya nga ang talatang ito ay wala nang ibang ini-emphasize kundi yung uniqueness ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba natin napapansin na iba yung pagtuturo ng Panginoon at iba yung katuruan ng mundo? Kaya nga pag sinunod natin ang Panginoon, dadalhin tayo sa maayos na paglilingkod sa Panginoon, maayos na pamilya. At ang napakagandang ibibigay sa ating pamilya ay wala nang iba kundi yung assurance natin, yung ating salvation. Iyan pa lang ay napakagandang pasalamatan po natin sa Panginoon na buong pamilya po natin ay nakakilala ng lubusan sa Panginoon. Na ibig sabihin, tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at sarili niyang tagapagligtas. Salvation, yan po ay napakahalagang makuha ng bawat pamilya po natin. Kaya yun yung isaksak po natin sa bawat miyembro ng ating pamilya. At ako'y naniniwala, pag sinunod po natin ang Panginoong Hesukristo, ay hindi tayo dadalhin sa buhay na magulo. Kundi dadalhin tayo sa buhay na maayos at gayon ang isinet niya na example maging sa kanyang mga apostles. At yan lang sa akin, sir. Magandang umaga and God bless po sa bawat isa. Okay, tama yun, alam nyo, hindi lamang dapat hanggang salita tayo. Dapat meron tayong totoo, aktual na ginagawa para ma-disciple, may pakilala. Pero alam nyo, ano ang ipapakilala mo na Diyos, tunay na Diyos, kung hindi ka naman talaga nakakilala sa Diyos bilang magulang? Wala kang maipapakilala. Yan ang totoo niyan. O katulad niyan, na para matumbok na natin yung dapat natin tumbukin ngayon. Dito tayo sa Judges, buksan niyo yung mga Bibles niyo lahat. Dito tayo sa Judges chapter 2. Maganda itong pag-uusapan natin para malaman natin yung pamilya natin, kanya-kanyang pamilya natin. Pero bago yun, matras muna tayo sandali. Dito sa Joshua 24. Alam natin ito, pero
Hindi ko alam kung paano nyo ginagawa ito. Verse number 14, sabi dito, I now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But, ano to? Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, nasa sa inyo na kung sa inyo ay masama na ang maglingkod sa Diyos. Nasa inyo na yan. Pero sabi niya, saganang sa akin at ang aking tahanan, it means his own family. Anong sabi niya? Ano ang paninindigan ni Joshua? We will serve the Lord. Notice the word we. That is plural. He's talking to his own family. Buong pamilya niya. Oh, saan naka-intact yung pamilya niya? Serve the Lord. Hindi sa mundo. Hindi sa pera. Hindi sa pagtatayo lang ng bahay. Hindi lamang sa trabaho sa labas. Kundi saan nakafocus yung kanyang pamilya? Serve the Lord. Serving the Lord. Okay? Doon nakatutok, doon nakafocus. Sabihin ko sa inyo. Now let's go forward to Judges chapter 2. Makita niyo to, kinukunik ito ng aklat from Joshua, book of Joshua, to the next book, the book of Judges, para ipakita, mga kapatid, yung istorya na hindi dapat maputol. Okay? Now, eto na. Sisimulan natin sa verse number 1. Ako na lang magbabasa. Chapter 2, Judges. Sabi dyan, and an angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim, and said, I made you to go up out of Egypt. Tingnan nyo yung history, ha? Sino nagsasalita dito? Angel of the Lord. And have brought you unto the land which I swear unto your fathers. And I said, I will never break my covenant with you, and ye shall make no league with the inhabitants of this land. Ibig sabihin, hindi makikiayon sa mga tao doon sa Canaan. Ye shall throw down their altars. Yan, papasagin nyo, sisirain nyo yung kanilang mga altars. But ye have not obeyed my voice. Sabi ng Panginoon, pero hindi nyo sinunod. Why have ye done this? Yan sabi ng Panginoon. Wherefore, I also said, I will not drive them out from before you. So, mapapansin nyo dito, kasi hindi sila sumunod sa Panginoon. Pagdating nyo doon, sirain nyo yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Sirain nyo yung kanilang mga altars. Huwag kayong makikiayon sa kanila. Pero makita nyo, katulad yan, maraming mga members ngayon, nakapakinig na kayo ng salita ng Diyos. Parang mundo pa rin ang buhay ninyo. Lalo kay mga kabataan. Oo, katulad dyan sa village, ang ganda ng ano namin dyan plano namin dyan. Ako, nung yung namatay na kapatiran natin, si Major Basilan, sila Brad Dom, Mr. Vicky, Mr. Beth,
Brad Danny, kami mga nauna dyan. Pero ngayon, ginawa niyong ano yan eh. Ginawa niyong parang Sodom and Gomorrah na ang village natin. May nagiinuman na, may nagmumura na, meron nang nagbibidyo okay. Samantalang nakuha natin yung lugar na yan, hindi ganyan na nasa isip namin, nasa puso namin. Oh. Now, pag hindi kayo lalaban sa mga Diyos ng sanlibutan, anong sabi ng Bible? Verse number 3. Wherefore I also said, I will not drive them out from before you. Sige, sabi ng Panginoon, hindi ko rin ano yan. Hindi ko rin i-drive out yan, aalisin. But, eto ngayon mangyayari. Makinig kayo kay mga kabataan na mundo ang buhay nyo. But they shall be as thorns. Yun. Magiging tinik ninyo mundo. Yung ginagawa nyo na nagbibisyo, alak, barkada, yung untimely relationship, ang dami mga ganyan sa kabataan. Kabaklahan, katomboyan. Kasi nakikita ko, may mga anak kayo na pabayot-bayot. May mga anak kayo na patomboy-tomboy. Oh. Patomboy-tomboy. Oh, ano sabi ng Biblia? Yan yung tinik ninyo. And their gods shall be a snare unto you. Patibong yan. And it came to pass when the angel of the Lord spake these words, all the children of Israel, that the people lifted up their voice and wept. Tignan nyo mabuti pa sila, naiiyak sila. Pero marami mga miyembro din na naiiyak, lalong nagmamatigas. Sige, mahala kayo, pero this is my word. Katulad ng binita mo ng angel of the Lord. Don't you know that the angel of the Lord is the Lord Jesus Christ? Sabi ng Panginoon, yan yung patibong ninyo. Yan yung tinik ninyo. Tingnan nyo, yung mga hindi sumusunod ng mga anak natin sa bahay, tinik, may mga kanya-kanyang tinik yan. Ano yung mga tinik nila? Nagiinom ng alak, naninigarilyo, nagdodroga. Oh, may kilala ako, nagdodroga pa. Oh. Na-impluwensya ng kabaklahan, na-impluwensya ng katumboyan. Oh. Yung mga may relationship, bata pa, high school pa. High school pa lang yung anak nyo, may mga jowa na. Oh. Nadadaanan ko sila dyan. Tapos sasabihin nyo, i-justify niya pa. Hanggang ano lang naman, pastor, hanggang gano'n lang naman. Hindi naman sila sabihin ko na lang, pero walang mali siya. Hindi naman sila nagsisex. Anong ibig sabihin? Kahit na okay lang yun sa'yo bilang magulang. Basta hindi nagsisex, may involved sila sa untimely relationship. Kalokohan yun. Kayo mga magulang na nagda-justify ng ganyan, ito sasabihin ko sa inyo, pasensya ka na yung maaga pa. Pero mas maganda na yung maaga pa. Maaga pa sa umaga, and masusupla tayo sa tamang pagsupla. Sinong susupla sa inyo? Ako kaya ko sinasabi sa inyo to para yung pamilya nyo, pamilya natin, ay mailagay sa tamang kalagayan. The best na kalagayan na kinalalagyan dapat ng ating pamilya ay kalooban ng Diyos. O, tinan niyo yung mga anak ninyo. Napakaaga na yung devotion natin, pero hindi nyo kayang ibuo yung pamilya nyo na mag-devotion ng ganito. Bakit? Ang rason nyo, kasi nagpiprepare yung pastor papuntang trabaho. Makinig kayo. Anong klaseng preparasyon ng pagpunta sa trabaho? Pagpunta sa eskwelahan, kung wala siyang preparasyon mula sa Diyos, na katulad nito na dapat niya marinig. O, kita niyo yan. Hindi kayo maka-amen sa sinasabi ko. Ito na ngayon. And when Joshua, verse number 9, had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. Ito. And the people served the Lord all the days of Joshua. And all the days of the elders that outlived Joshua.
Ganda ng impluensya ni Joshua. Buo yung pamilya niya, naglingkod sa Panginoon. Who had seen all the great works of the Lord that He had done for Israel. Kita nyo, lahat na nakasabay ni Joshua, sabi ni Biblia, na nakakita ng gawain ng Diyos, dakilang gawain ng Diyos, naglingkod sa Panginoon. Pero, nung nailibing na si Joshua, pumaba tayo konti. Verse number 10. Ito na ngayon na nangyari. And also, all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation. Pakinggan nyo na maigi, mga kapatid. Okay? Nung namatay na si Joshua sa edad na 110 years old, meron ng lumutang, umusbong na henerasyon. At yan yung henerasyon na sumunod kila Joshua. Anong klaseng generation? Ito na ngayon. There arose another generation after them. Pagkatapos nila Joshua. Anong klaseng generation? This is worse na sinasabi ko kanina. Which knew not the Lord. Hindi na kilala yung Diyos ni Joshua. Hindi na kilala yung Diyos ni Moses. Nor yet the works which He had done for Israel. Hindi nila alam yung istorya. Saan sila galing? Galing sila ng Egypt. Paano sila nakalabas ng Egypt? Paano sila nakarating ng Egypt? Makinig kayo, mga kasama. Kaya ako kayo sinama para matuto din kayo. Kasi pag doon lang kayo, maiiwanan ko kayo doon. Tutulugan nyo lang ang devotion doon. Hindi kayo interesado sa Diyos. Maniwala kayo sa akin. Oo. Pinagkibalte. Isa ka rin walang Diyos. So, anong ginawa nila? Pakinggan nyo to. They forsook the Lord. They forsook the Lord. Wala silang pakialam sa Diyos. Iniwan nilang Diyos. Of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods. Yun na. Oh, iniwan nila yung Diyos na nagdala sa kanila sa Canaan. Sino ngayon ang Diyos nila? Yung mga Diyos-Diyosan. Oh. Kinig kayo, ano? Balen. Hindi ka nagsisimba, Brad. Kayo, hindi kayo nag-involve sa gawain ng Diyos. Sige, magpatuloy kayo sa Diyos ninyo, na Diyos ng sanlibutan. Kawawa kayo. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako nagsasalita sa inyo para ipahiya kayo. Hindi ako nagsasalita sa inyo ng ganito para kayo ay pagsalitaan ng hindi nyo gusto. Alam kong hindi nyo gusto itong sinasabi ko. Pero wala nang susupla sa inyo, kundi ako na dinala ng Diyos para sa pamilya nyo. Para mailagay kayo sa pinaka-the best na kalagayan ninyo. That's the will of God. Pero pag mananatili kayo sa Diyos ng sanlibutan ito, sasabihin ko sa inyo. Akala nyo okay kayo kasi katulad niyan, tatrabaho ka, aaral ka, may pera ka, akala mo okay ka. Di totoo yun. Tignan nyo, ano nangyari sa kanila? Ano sabi ng Bible? They forsook the Lord of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the gods of the people that were round about them. Sinong Diyos ninyo? Yung mga Diyos-Diyosan sa paligid natin, hindi ko tinutukoy yung ribulto. Mas mabait nga yung ribulto. Nandyan lang, nakakabit Pero yung Diyos-Diyosan sa paligid natin, buhay yun. Yun ang hindi nyo mahindian. Yun yung sinusunod ninyo, karamihan. Kaya nga hindi kayo nagsisimba na linggo. Linggo ng umaga, linggo ng hapon, Miyerkules. Hindi kayo makapag-involve sa soul winning. Sinong tatay dyan na sumasama sa devotion? Soul winning? Wala. Halos wala. Maniwala kayo. Mga full-time lang gumagawa niyan.
Kung meron mang gumagawa sa village, siguro sila Brother Rolly lang. Wala na. Sino yung nagbibisit dyan? Sino nagbibisit, nangangatok, nagsusulwiling pag Sabado? Walang gumagawa yan. O ngayon, ang tanong ko ngayon, ano ngayon ang ipapakilala? Sino ngayon ang ipapakilala nyo yan na tunay na Diyos sa pamilya nyo? O? So, ano nangyari? Sinunod nila yung mga Diyos sa paligid nila and bowed themselves unto them and provoked the Lord to anger. Yun. Yun ang nag-provoke sa Diyos. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Oh. Sino nga nag-genos nila? Si Baal, yung Astaroth na sinasabi ng Bible dito. Kaya ano nangyari? And the anger of the Lord, nagalit ang Diyos sa kanila, was hot against Israel. Pinabayaan na ng Diyos sila, tigas ng ulo nila. And He delivered them into the hands of His spoilers that spoiled them. And He sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. Wala na. Bugbog sarado na sila sa sanlibutan. Oh, kaya bakit? Pinabayaan ng Diyos sila. Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil. And the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. Oh, nevertheless, the Lord raised up judges and delivered them out of the land of the hand of those that spoiled them. And yet, tinan niyo na maigi, they would not hearken unto their judges. Naglagay na ng Panginoon na magtatanggol sa kanila, di pa rin sila makikinig. Makinig kayo. Ako, nagsasalita ako ng ganito, hindi para kayo saktan. Para kayo ay alisin sa mga Diyos-Diyosan ng salibutan ito. Para kayo ay ipagtanggol. Hindi saktan. Kundi ipagtanggol kayo sa demonyo, mga kapatid. Hindi nyo kakayanin ang demonyo. Sa palagay nyo, kaya nyo ang demonyo. Kaya kayo mga kabataan. Hindi natin kakayanin. Maniwala kayo. Yung patigas-tigas ang ulo nyo na ginagawa ninyo, akala nyo kayo yon, hindi. Yan yung ugali ng demonyo na pinatigas na sa inyong puso. Galing yan sa dyablo. Akalain mo, ganun pa man, katigas sila sa Panginoon, naawa pa rin ang Diyos sa kanila, binigyan sila ng judges, pero hindi sila nakikinig. Ano sabi ng Bible dyan? Then the Lord was with the judge and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge, for it repented the Lord because of their groanings by reason of them that oppressed them and vexed them. And it came to pass, eto na naman, namatay na naman yung mga pastor nila. Ano nangyari? That they returned and corrupted. Yan, ito malala na ngayon. Themselves more than their fathers in following other gods to serve them and to bow down unto them. They ceased not from their own doings, nor from their stubborn way. Yun, matindi. Ano sabi ng Biblia? Hindi na sila tumitigil sa kakurapan nila. Kinurap na sila ng dyablo. Kinurap na sila ng mundo. Yan ang malupit doon. Yung stubbornness nila, yung katigasan ng ulo, hindi na sila tumigil. And the anger of the Lord was hot against them. Ano sabi ng Biblia? Sige, bahala na kayo dyan. Ngayon, ang gusto mong tanungin sa bawat isa, anong gusto nyo mangyari sa pamilya nyo, mga tatay?
Panunuorin nyo na lamang, i-give up nyo na sila, mag-giveaway na kayo para lapain sila ng sanlibutan, lapain sila ng dyablo. Nasa sa inyo yan, mga tatay. Ganon din ang masasabi ko sa inyo. Katulad ng sinabi ni Joshua. Anong sabi ni Joshua? If it seem evil unto you to serve the Lord, mamili kayo ngayon. Mamili kayo ngayong umaga, mga magulang. Kung kanino nyo gusto maglingkod. Sige, pinaubayan nyo na yung mga anak nyo sa sanlibutan. Alam nyo yung mga anak ninyo, may relasyon sila. Di ba? May relationship sila. Kilala ko yan. Minsan nadadaanan ko yung mga anak nyo dyan. May mga ka-holding hands. Yung iba, hindi nila kilala kasi yung sasakyan natin. Kaya, nadaanan ko dyan. Sa halip na umatin ng hapon, nasaan sila? Ayun, nandoon sila. Kilala nyo yan. Baka banggitin ko na naman, sasabihin niyo na naman, si Pastor, pinapaya yung anak ko. Hindi ko pinapaya yung anak ninyo. Malasakit na nagmumula sa puso ko yan. Sa totoo lang. Ngayon, kung minamasama nyo, yung sinasabi ko, sige, pumunta kayo sa gusto nyong pamamaraan ng buhay. Pumunta kayo sa gusto nyong Diyos. Pumunta kayo sa mga Diyos-Diyosan ng salibutan ito. Pero sinisigurado ko sa inyo, lalapain ng mundo, ng demonyo, ang mga anak ninyo, sige, kung anong gagawin ng dyablo, kundi sisirain talaga ang pamilya nyo. Di ba? Samantalang, magkaroon naman kayo ng tapang mga tatay, una. Karoon naman kayo ng tapang na mga anak. Ngayong taong ito, 2026, gumawa tayo ng desisyon na maglilingkod tayo sa Panginoon. Huwag mong tanungin yung anak mo. Katulad ni Joshua, anong sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Hindi niya sinasabi, ikaw gusto mo bang maglingkod? Ikaw gusto mo bang maglingkod? Ikaw gusto mo ba? Walang ganyan si Joshua. Bakit? Si Joshua, tatay na may leadership ito. Kaya kayo mga tatay na duduwag-duwag, panahon na para tumapang tayo sa tama. Panahon na. Kayo naman talaga, matagal na tayo magkakasama. Ngayon, itong pakiusap ko sa inyo, wag kayong papalya sa pananambahan. Linggo ng umaga, linggo ng hapon. Alam nyo, nakakalungkot, dikit na ngayong service natin, umaalis pa kayo. My goodness. Di ba? Maglalans na lang tayo. Hindi pa kayo makapagsimba, napakadikit na. Alam nyo, sa part ko yun, napakahirap. Kasi halos wala akong pahinga, pero sabi ko walang problema. Gusto ko lang marinig ninyo yung pinipreach ko ng hapon kasi siyempre magkaiba sa umaga. Naririnig nyo ba mga miyembro? Wednesday, hindi kayo nakakapag-attend. Puro kayo trabaho, puro kayo pera, puro kayo material na bagay. Nung Wednesday, wala kayo. Di ba? Mga anak ninyo, ganun din. Wednesday, sino nag-a-attend? Sino nag-area? Wala. Puro pera, puro ganito, kung ano na mga rason ninyo. Pero makikinig kayo. Isang araw, haharap din tayo lahat sa Diyos. Don't believe me. Don't obey my voice. Na alam nyo naman na nanggagaling sa Biblia yung sinasabi ko. So, nasa sa inyo yan. Okay? Pero sinisigurado ko sa inyo, wawasakin ng dyablo ang pamilya nyo, kinabukasan ng anak nyo, puso ng anak nyo, ikukurap yung puso ng anak ninyo. Magiging stubborn ang mga anak ninyo. At ang nakakalungkot, yung mga anak ninyo, hindi malang mapakinabangan ng Diyos, pero buwelo sila na napapakinabangan ng demonyo. That's the worst.
That's the worst. Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, mamili kayo ngayon. Choose you this morning, this day. Mamili kayo. Ako kailanman, pambira itong mga anak ko, hindi ako papayag na silang masusunod. Di po pwede yun. Magkakabasagan muna kami ng mukha na kung sa mukha. Prinsipyo sa prinsipyo. Laman sa laman. Sa totoo lang. Kaya ito si Negong, binubugbog ko yan. Pag pupunta ng area, ganito gawin mo, ganito gawin. Ito ganyan. Oh. Galte, gumising ka na, kanina pa. Mubo ka na maayos. Mubo ka na maayos. Inumin mo to, busin mo to. Inumin mo yan. Ikaw uminom. Para magising-gising ka. Nakukuha niyo ba yun? Alam mo, nakakalungkot. Wala man lang tinig ang mga ama ng tahanan sa ating mga anak. Alam nyo, sa amin, bibihira yung tinig ni Sheila. Mas mahalaga yung tinig ko bilang tatay. Oo. Pero hindi ibig sabihin hindi nila pwedeng hindi respetuhin si Sheila. Hindi po pwede yon. Kaya kayo mga tatay na nakikinig ngayong umaga, simula ngayon, gumawa naman kayo ng desisyon. Oo. Nang sabihin nyo, katulad ng sinabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Anong ibig sabihin ng serve yan? To obey. To perform duties. To be in subjection. Anong ibig sabihin ng in subjection? Nagpapasakop. Kanino? Sa Diyos. Yun ang totoong naglilingkod. Di ba? Naku, sasabihin ko sa inyo. Ngayon, kita nyo, taon-taon, pampamilya ang ating tema. Pero, nalulungkot talaga ako. Walang nabubuo na pamilya na soul winner man lang. Oh, tinan nyo ha, nabubuo nyo ba yung pamilya nyo na umaten ng linggo ng umaga, linggo ng hapon, Wednesday night? Oh, sinong pamilya dyan na buong pamilya? Sino? Nakikita ko, ni isa wala. Sa daming pamilya meron tayo, ni isa wala. Maliban sa aming mga full-time. Pero kayo mga tagalaba, sino? Oh, sino yung buong pamilya nyo na ma-attend ng umaga, linggo, hapon, after lunch, Wednesday, na makinig kayo? Hindi nyo siniseryoso itong sinasabi ko. Kung hindi nyo kayang mabuo ang pamilya nyo habang nandito sa lupa, anong assurance nyo na buo ang pamilya nyo sa langit? Oh. Sige. Di kayo seryoso yun? Doon sa sinasabi kong yan? Di ba? Di kayo seryoso dyan? Hindi kayo seryoso na mabuo man lang ang pamilya nyo sa langit. Oh. Sabihin ko sa inyo, if you're not sincere, kaya nga sabi ni Joshua dito ano sabi niya? Sabi niya dito sabi niya, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ito itong hinahanap ko na word. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Yan. Yan ang tamang batayan sa paglilingkod sa Panginoon. Ano yon? Sinseridad. Ano yon? Truth and fear. Yan. Magkaroon tayo ng takot pagkatakot sa Diyos. Ito mga anak natin wala ng takot Oh.
Matagal nyo nang naririnig, katulad nyo, Brad. Bata pa kayo, naririnig nyo, nagpipreach na ako tungkol sa alcohol. Oh, nagpipreach na ako tungkol sa kabaklahan, nagpipreach na ako tungkol sa katumboyan, nagpipreach na ako against this instrument of Satan. Sigarilyo, droga. Pero makita nyo, may nagdodroga pa rin. Kita nyo yan. Oh, against untimely relationship, pero involved pa rin. Oh, maliliit pa kayo, naririnig nyo na yan. Maliliit pa kayo, naririnig nyo na yan. Kanina ka pa. Pero, sa halip na sumunod kayo, maglingkod kayo sa Panginoon, the worst is, naging stubborn yung ibang karamihan. Oh, yun ang worst doon. Ngayon, again, my question is, anong decision ninyo? Nasa sa inyo pa rin decision, mga magulang. Oh, tama-tama, nandito si Brother Arthur. Gusto kong matanong yung mga tatay. Sino yung mga tatay dyan? Brother Rolly. Dadalawa po kami ni Brother Arthur, Pastor. Dito nyo yan. Oh, anong masasabi mo sa mga narinig mo, Brother Arthur? At mamaya, pakinggan din natin si Brad Val dito. Sa akin po, Pastor, wala po sa mga narinig po na Word of God. Kailangan po talaga ngayon, Pastor, na maging manindigan bilang magulang. Talaga ngayon, tigas ng ulo ng mga batay. Kailangan na paninindigan bilang sa magulang. Amen. Para po maituwid yung kami ng labanan po yung kamunduhan. Kasi sa panahon po ngayon, ang pamira po talaga ay yung presensya ng kamunduhan sa mga panahon. Yun lang po kasi. So yun. Pagsabihan mo si Samantha, ha? Kasi may boyfriend yan, si Samantha. Taga dito sa may airport. Sabihin mo na, lang, pumapayag kayo sa ganon. Oo. Kung gusto mong, maliban lang, kung gusto mong magkaapo na kaagad, wala namang problema. O, anak mo naman yan. Basta ako, sinasabi ko yung totoo. Walang halong, Brad? Totoo sa puso ko itong ginagawa ko sa pamilya nyo. Oo. Maliban lang kung katulad yan, tinan mo ha. Katulad yan. Ito, sasabihin ko, maganda yung naririnig natin lahat. Oh. Kausap ko si Pastor Morpe noong nakaraan. Yung isang young people nila na babae ng nanay yata or yung tatay ang nasa abroad. Problema, naiiwan lang doon. Mga high schooler ito. Itong mga anak niyang mga babae pa, ngayon, natutulog sila, yan si Dolan natutulog sila sa isang kwarto lamang. O, anong asahan mo doon? O, gusto niyo ba na ganyan ang gawin sa mga anak niyong babae? O, ngayon, nagre-reklamo ngayon yung problema doon na natutulog. Pinagbabawalan na matulog. Tutulog pa rin. Ngayon, itong babaeng high schooler, nag-UTI daw. Oh. Ay, baka bunkit na yon. Sigurado ba? Kaya sabi ni Pastor Morpe, pwede ba Pastor, kausapin natin yan? At pati mga magulang, sabi ko pwede, pero pagsabihin mo yung mo rin. Yung ugok na kabataan na miyembro mo, sabi ko sa kanya ugok yun. Oo. Oh, gusto niyo ba yung ganon? Ganon na pamilya? Ha? Ikaw Zoe, gusto mo yung ganon? Oh, di break mo na yung jowa mo. Wala, pero nako, sinasabi ko sa inyo. Samantalang kasaya-saya yung pamilya na
Ayan, nandiyan kayo. Nasa soul winning lang. Oh. Ito, si Brother Val. Pakinggan naman natin. Dito kami sa kanilang mansion. Brother Val. Palit muna kayo. Palit kayo. Total tulog-tulog. Dito ka. Brother Val. Hintayin muna kayo kasi nantok naman kayong dalawa. Sa lahat ng nakikinig. Pakilakasan mo lang. Salamat sa pagkakataon ko na dumalo ang church sa aming pamamahay. Hindi Amen. lamang may share ang salita ng Diyos, kundi kami rin bilang pamilya ay matuto at mapaalalahanan sa lahat ng bagay patungkol sa pagpapamilya. Sa aking pamilya, ang ginagawa ko naman po ay, alam po ng mga anak ko, hindi ako nagkukulang sa kanila. Na palalahanan sila, especially sa church attendance. Kahit may mga trabaho sila, ilang beses ko na rin sinabihan sila na huwag niyo pagpapalit na ang trabaho niyo sa pananambahan. Alam po ng mga anak ko yan. Amen. Na hindi maging hadlang ang kanilang trabaho sa pagkakaroon ng oras sa pananambahan. Amen. At ganito rin, ganun din sa Kinasowi. Alam nila na ever since hindi ako naninigarilyo, yan, nakikita ko yan sa mga anak ko. Amen. At yun naman ang lagi kong pinapalala sa kanila na tanggalin nila hanggat matatanggal pa nila. Huwag na nilang hintayin na singilin pa sila ng anumang sakit na dumapos sa kanilang Sigurado yan. sistema. At gayon din sa bunso namin, patuloy namin na pinapalalahanan na sana, yun ang laging prayer ko na kahit na sana magkaroon man lang sa pamilya namin na totoo na sumusunod Amen. sa gawain ng Panginoon. At alam ko mahirap sa bawat pamilya itong pinagdadaanan natin na talagang matindi ang kaway natin. At Totoo yun. tuloy lang natin silang gabayan, mga magulang. At ako man laging nasa malayo, maraming pagkukulang sa pamilya, subalit sa bawat panahon na ako ay nakakasama ko ang aking pamilya, sinisikap ko sila na ayusin, especially hindi lang sa mula sa paggising, nandun yung kaayusan sa kanilang sarili na magkaroon ng gaya nito, makatin man lang sa devotion. Though maraming conflict, maraming dahilan, balit panalangin ko na ang bawat pamilya ay magkaroon ng sinseridad sa ganitong gawain. At yun lamang po. Salamat po, Pastor, sa pagdalo po sa akin. Amen. Amen. Thank you, Brother Brad. So yun. Kaya alam nyo, dapat kasi tinan nyo, wala namang masama sa pagtatrabaho. Pero, uunahin natin yung responsibilidad natin sa Diyos. Tingnan nyo, ganito yan eh. Yan, magandang illustration ni Pastor. Kita nyo to, triangle. Ayan. Yung nasa top-top, dapat Diyos ito. Okay? Yung nasa kaliwa, bahala na kayo kung saan dyan, tatay, nanay, kita mo magkapantay yan. Ibig sabihin, nandyan yung pamilya. Ano nasa taas? Diyos. Okay? Tanggalin mo, unang-una, bakit nasa taas ang Diyos? Diyos ang bumuo ng pamilya. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo. Nakikinig kayo mga kabataan? At ang pangunahin natin, ibig sabihin, ang pangunahin natin sa pamilya ay Diyos. Siya yung nasa taas eh. Hindi pera. Okay? Kaya yan ang exactly na nangyari dito sa binasa natin. Tinanggal nila yung Diyos.
ang mga Israel. Sinunod nila yung mga Diyos-Diyosan sa paligid. So, anong nangyari? Ayun. Nagkandaloko-loko ang buhay nila. Ganon din tayo, mga kasama, mga kapatiran. Kaya nga, kayo mga hindi umaaten ng linggo ng umaga, linggo ng hapon, after lunch, tapos sa Wednesday, hindi kayo nag-involve sa soul winning, sa visitation, sa mga Bible studies. Ito sasabihin ko sa inyo, siya sa atin niyo na maigi, sinong Diyos ninyo? Oo, siya sa atin ninyo. Kayo nakakaalam yan. Kung yung Diyos pa talaga, yung Diyos ba talaga na nandito sa bigyan natin? Siya sa atin niyo na maigi. Pag sinasabi niyo, yan pa rin, pastor, yung Diyos namin. Bakit magkaiba tayo ng buhay? Di ba? That's my question. Bakit magkaiba tayo ng buhay? Kasi kung yung Diyos mo, Diyos ko, katulad ng Diyos mo, bakit magkaiba tayo ng buhay? Hindi ko sinasabing mag-full-time kayo. Pwede naman kayo maglingkod sa Panginoon kahit hindi full-time. Ako naniniwala ko sa ganun. Bakit si Brother Rolly? Isa lang ang hindi niya, kaya lang, hindi umaten si Brad, yung mga anak mo. Sino yun? Si Mary Joy, at saka si Michael, at saka si Lisel, wala na. Halos ikaw na lang natitira, dalawa kay Mr. Vivian eh. At saka yung anak niyo maliit eh. Halos 3 na lang kayo eh. Nasa na yung mga ibang anak niyo? Di ba? Kaya sinasabi ko, yung tinatanong ko kanina, sino yung buo lagi sa simbahan? Kasi malaking tulong pakikinig ng salita ng Diyos. At least, pag nandun sila kayo sa pananambahan, mas may chance sila na makatanggap ng salita ng Diyos kaysa wala sila doon. Yan ang punto doon. Okay, so I hope nakikinig kayo lahat. Hindi natin kinakailangan yan kasi may mga pasok kayo. Pero paalala ko lang sa inyo, bukas ay couple Sunday natin. Dapat kumpletuhin nyo noon yung pamilya nyo and then sa gabi couples night natin. So, wag nating imimiss ito. Kasi sa gabi, sa couples night natin, ipipreach ko sa inyo papaano lalo nating pagtitibayin yung ating marriage bilang mga married. Sa mga married. Subukan nyo, pati na nyo yung mga anak nyo na may mga boyfriend, girlfriend. Sa couples night natin. Subukan ninyo. Atin nga daw si Zoe dito eh. Kasi hindi niya pinapakilala pa eh. Taga-church? Ay, kilala ko na pala. Ayan, hindi na pinapakilala. Ayaw sa church. Bibigay ko naman sa kanya si Joy Joy kung ano. Okay, sige. I hope may natutunan tayo mga kapatid. Batiin lang natin, napakarami tayo mga viewers. Kanina nabot natin yung 29. Batiin ko lang bago tayo mag-pray. Tama natin siyempre si Brother Serto, si Brother Bore, Sir Ariel, Sister Heidi. Sila Sister Heidi nga, layo-layo, mati na ng hapon yan. Pero maganda, mapasyalan natin si kumusta na si Brother Rolly? Sister Heidi. Si Rolin, si Brother Jose, si Lester Vicky, Tintin, Sister Myra. Sa mga taga-village, kayo magsasama. Brother Jerry, Brother Judy, Vivian, Sister Lina, si Rizalina Di Guzman, Raquel, si Laika, si Brother Gilbert, Tricia, si Isabel, kinig ka Isabel kasi mag-aasawa ka rin. Si Sensin, nakita ko kanina, nakikinig. Mr. John. Sino pa? Sila Ma'am Rachel. Saka si Geraldine, makinig ka kasi mag-aasawa ka na. Kanina. NC. Ikaw NC. Kinangusap mo na ba si Ninong Val? Wala. Pabagal-bagal ka, wala ka, delikado ba? Berjong, kumusta ka?
So, Mr. Virgie, si Mark, pagaling ka. Puro bulutong. Gracia, si Mr. Banjilin Ojem. Ano pa? Okay. Cherry Abalos. Ayan. Sabi ni Hensi, thank you so much, Pastor. Malaking paalala po ito, especially sa akin bilang lalaking kabataan na nagpaplano na magtayo ng pamilya. Pwede. Nakikinig din yung ninang ko. Si Ma'am Eugene. Ayan. Pastor Jubilita. Morning, Ma'am Eugene. Ayan, okay. Sabi ni Sister Biggie, amen po, Pastor. Salamat sa love ng Diyos sa puso nyo kasi sana po una po sa mga tatay, nanay, palagan natin po lahat ng concern. Tama. Love, instruction ng Word of God. So, thank you. Totoo yun. Kaya ko lang naman sinasabi yan. Totoo yan sa puso ko. Totoong malasakit yan. Okay. So, I hope hindi sayang yung umaga natin ngayong umaga. Hindi blessing sa atin ito. Sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito, sa amin pong pagsasama-sama. Kayo po ang rason, kayo pong dahilan. Bakit kami nandito sa umaga ito sa ganitong oras, Panginoon. Dalahin ko po na kayo po ang makilala sa bawat tahanan namin. Kayo po ang pundasyon namin, kayo po ang pinaglilingkuran namin. Kayo po ang pinakamamahal namin. Kayo po ang susundin namin. Kayo po, Panginoon, ang araw-araw na aming experience sa buhay namin, Panginoon. Bless nyo ang bawat pamilya, bawat anak nyo na nakinig ngayon pong umaga. Ganun din po, Panginoon, ang pamilyang ito. Pamilyang ni Brother Bannister Ria, Panginoon. Ito sila, Zoe Valen, Panginoon. At dalahin ko po, Panginoon, si Maya. At gawin nyo silang pagpapala din po sa kanilang mga kamag-anakan, Panginoon. Both sides sa pamilya ni Ria, ganun din po sa side ni Brother Val at mga kapitbahay, Panginoon, dito. Gawin nyo po na sentro ng pagpapala ang pamilyang ito sa mga kapitbahay po nila. At pagpalain niyo po yung pag-i-area nila dito, Panginoon. At dalahin ko po na maging soul winner po ang bawat pamilya, Panginoon. Salamat po at pinupuri kayo namin. Pinapasalamatan, ingatan niyo kami sa kanya-kanyang pupuntahan sa pag-i-area, pag-visit, pag-soul winning. Bless niyo ang Couple Sunday bukas, Couples Night. Special occasion para sa pamilya, Panginoon. At dalahin ko po, Panginoon, ang bawat pamilya ng mga miyembro sa inyong simbahan dito sa PMA, Panginoon, ay buo po lahat na seryoso, may pagkatakot sa inyo mula sa inyong salita na naglilingkod, Panginoon. Salamat po. Ingatan nyo kami, proteksyonan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so muli, mag-invite tayo bukas ang goal natin. 100 couples, 100 na bisita sa araw ng bukas. Thank you. God bless you all. Thank you, Brother Arthur, sa pagtanggap po sa mga kapatiran dyan na dyan gaganapin yung devotion. Thank you. God bless you all. I love you all. At ingat kayo lang. Salamat.